natangging pag-usapan. Kinatatakutan ng lubusan ang sinasabing lugar. Kesyo ito daw ay syudad ng mga engkanto na may... Hello YouTube, Romel Reaction. Welcome to my channel. At may panibago tayo ngayon mga idol na i-react na video na ito daw ay sa Beringan, Northern Samar kung saan ay lugar ng mga engkanto. Ayan. At ang Invisible City ngayon at naki-MGS na ito mga idol. At huwag na natin itong patagalin. Tirahin na natin ito bago pa tirahin ng iba. At bago yan mga idol at palike ng ating video at huwag kalimutan mag-subscribe syempre. Okay, let's play. Galing pala ito sa YouTube channel ni Pinoy Mystery Channel. Syudad ng Beringan, ang tinaguriang Invisible City. Pinaniniwala ang tirahan ng mga nagagandahang engkanto at pinaliliputan ng masasamang maligno. Ayon sa mga kwento, ito ay matatagpuan sa mapunong bahagi ng Samar. Puno ng ilaw sa gabi, mga kumikinam na ginto sa araw, at mga nakakalulang gusali na tumatayog sa ibabaw ng matataas na punong kahoy. Sa kabila ng maraming patunay mula sa mga taga roon, mga saksi mula sa kabilang ibayo, bakit tila paiba-iba ang kwento ng marami hinggil sa Beringan? Sa Beringan, katang-isip na ba o isang katotohanan? Kung nais mong lumawak pa ang iyong pag-iisip at lumalim ng lubusan ng iyong pangunawa, sama-sama nating halungkatin ang kasaysayan at hanapin ang kasagutang mahirap. Ipaliwanag ang tanong, totoo ba? Totoo ba? Pinoy Mystery Channel. Ano ang tinaguriang Beringan? Ito mga idol, nung nakaraan lang, siguro mga 3 beses na ito na Kim JS o 2, kung saan dito daw ay isang syudad na paggabi daw ay maraming ilaw na parang matatayog yung gusali, ganoon. Maraming nakakasaksi doon sa amin sa Northern Samar at ako ay taga doon din mga idol. Taga Northern Samar. Nagsimula ang kwento sa lugar ng Gandara, Tarangan at Pagsanhan, sa gitna ng Kalbayog at Katarman, bandang itaas ng Samar. Ako mga idol sa Katarman ako pero matagal ako doon ako lumaki, doon ako pinanganak, pero narinig ko na nga itong Beringan Samar, pero hindi pa naman ako nakapunta dito. Pero malapit lang to sa amin mga idol. Noong mga taong 1960s, Kalbayog, maraming istoryang lumaganap sa mga baryo at mga karanasan ng mga taga roon na mahirap ipaliwanag. Isa na dito ang salaysay ng ilang mangingisda mula sa lugar ng Laoag at San Roque. Bago sumikat ang araw, sa gitna ng tahimik na karagatan, habang malamig ang simoy ng hangin, inaabangan ng ilang kalalakihang nagbabangka, hindi ang mga huling isda na tinitinda sa palengke, ngunit ang nakamamanghang ilaw, ilang kilometro ang layo sa pampang. Ayon sa mga saksi, mamamataan ng nakabibiganing lugar, puno ng nagtataas ang gusali na malapit sa syudad ng Kalbayog. Nababalot daw ito sa makapal na hamog. Itong Kalbayog mga idol, malapit lang din sa amin kasi bibiyahe ka lang nito ng sasakay ka lang nito ng Allen, Northern Samar, papuntang Kalbayog ng bus. At nasisilip sa ibabaw ng mga punong kahoy. Sa unang sulyap, ang akala ng iba ay namamalikmata lamang dahil kulang sa tulog o binabangungot dahil hindi pa lubusang nagigising. Ngunit ang natatanaw ng mga ilaw ay nasulyapan rin ng mga taga-ibang barangay. Maraming saksi. Ang unang hinala ay mga manggagawa sa kabilang ibayo na sa gabi nagtatrabaho. At dinayo din ito di umano ng isang kumpanya mula sa bansang Japan na nagnais magtayo ng negosyo sa naturang maunlad na syudad. Bagamat nahagip ng kanilang satellite ang kinaroroonan. Pero yun yung mga idol nahagip pa ng satellite daw nila kaya gusto ng Japan ay magtayo ng negosyo doon kasi syudad yun doon matao. Okay? Ilang araw lang ang nakararaan at hindi maituro ng mga taga roon
kung nasan ang tinutukoy ng mga dayuhan. Oh, di ba? Subalit hindi lamang ang mga ilaw at nagtataas ang gusali ang makikita sa mailap na syudad, kung hindi, mga engkanto at maligno. Mula noong lumaganap ang balita, sinubukan itong hanapin at puntahan ang mga mausisa. Maraming mangingisda ang nahumaling sa natatanaw nila mula sa karagatan at hindi nakatiis na ito ay mapuntahan. Okay. Mayroong mga hindi nakarating at mayroong ilan na hindi nakabalik. Ang nakaenganyong mga ilaw at gusali. Doon sa amin mga idol, pag ikaw daw napunta doon sa lugar ng mga engkanto, yun sasabi-sabi lang ha. Bawal ka daw kumain ng halimbawa hinahainan ka ng pagkain, bawal ka daw kumain ng itim na kanin kasi dalawa daw yung klase, itim at puting kanin. Pero pag kumain ka daw ng puti, pwede ka pa makabalik. Pero pag kumain ka daw ng itim na kanin, hindi ka na makabalik. At doon ka na sa kanila habang buhay. Na laman ng chismis ay napalitan ng kwentong katatakutan. Unti-unti nang kumalat ang istorya hinggil sa mga masasamang espiritu na gumagala sa gabi at mga engkanto sa liwanag ng araw na naghahanap ng mabibiktima. Mayroong mga naglaho, bata, matanda, dalaga, binata, kung ikaw ay napili. Hanggang ang lugar ay nakilala bilang hanapan ng mga nawawala. Okay, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating Bakit YouTube pa channel. iba-iba ang kwento ng Biringan? Ang hanapan ng mga nawawala o ang tinaguriang Biringan ay nababalot ng mga kababalaghan. Pero balitang-balita nga sa amin mga idol, doon talaga daw ay marami talagang nawawala. At saka ang kadalasan talaga nawawala ay mga dalaga, mga babae. At saka may mga saksi na rin daw na nakapagpatunay na sila daw ay kinuha at sila ay nabinalik lang din. Mga matatanda na rin nagkikwento nito. At misteryong marami ang tumatangging pag-usapan. Kinatatakutan ng lubusan ang sinasabing lugar. Kesyo ito daw ay syudad ng mga engkanto na may kakaibang kapangyarihan. Grabe. Mayroong naniniwala na may 7 lagusang papunta sa Biringan at isa na doon ay nasa Pagsanhan Falls. Ayon naman sa iba, punong balete raw ang kadalasang ginagamit. Ang mga nakatira sa Biringan ay pinaniniwala ang mga elementong may taglay na kakayahang hindi mula sa ating mundo. Okay. May nagsasabi naman na ang mga ito ay mga duwende. Yung iba ang sabi, mga higante na parang kapre. May nagkukwento na magaganda ang itsura ng mga engkanto. Ngunit ang iba ay mga nakakatakot na parang tikbalang. Depende kung sino ang iyong tatanungin. Ayon sa Greed Magazine, noong mga taong 1960s, may mga kasangkapang dumating sa Samar na papuntang Biringan. Okay. At ang mga ito ay bayad na. Ngunit hindi natuntun ng mga tagahatid kung saan ang naturang syudad. Ito mga idol ito talaga ay tunay kasi doon sa amin, doon sa Alin, ay Katarman, may doon mga idol, may nagpa-order ng mga, halimbawa ito mga steel bar, mga sako ng semento, na nag-order tapos ang binigay na lokasyon doon sa Biringan Samar pero hanap sila ng hanap pero hindi nga nila matukoy kung saan yun. Meron doon naman talaga Biliran Samar pero walang Biringan City. At hanggang ngayon, isang misteryo kung sino ang nagbayad sa mga kagamitan. O diba? Ganun din nangyari. Ayon sa mga nagsasabing saksi, ang mga taga-Biringan ay mga multo na parang kaluluwa. Ang iba naman, mga halimaw na parang taong lobo. Ayon din sa ibang kwento, kung ang isa ay magugustuhan ng mga engkanto, ito ay dadalhin sa syudad. Okay, yun Kung na nga. kakain o iinom lalo na ng itim na pagkain, hindi na ito makakabalik pa. At kung hindi ka naman kaaliwan ng mga engkanto, ang isa ay magkakasakit, magdidiliryo, at mamamatay. Okay. Kukuhanin ng mga nito ang iyong kaluluwa at dadalhin sa Biringan. Doon ang isa. At saka masingit ko lang mga idol, meron din nag-order ng cash na motor, binayaran na daw yon at saka yung lokasyon din ay
sa Biringan, Samar. Yan. ay hindi tumatanda dahil ayon sa paniniwala, mabagal ang oras sa syudad. Okay? Ang ulat sa Owlcation na kung ang isa ay maliligaw papunta ng Biringan, kailangan baliktarin nito ang kanyang kamiseta upang hindi mapaglaruan ng mga tinatawag na San Telmo. Pinapaalalahanan din ng mga bata sa lugar na matulog ng maaga Yun na nga dati. para Kasi hindi sila kukunin daw kidnapin ng pag mga hindi ka matulog tinatawag na ng tambal. maaga. Kung mabuting tao, magugustuhan ka ng mga magagandang engkanto. Ngunit kung puso mo'y itim, paglalaruan ka Okay? ng mga bungis-ngis. Wow. Nakakatakot pag ganito ang ano. Pinoy Mystery Channel, PMC. Totoo Subscribe. ba ang Biringan? Ang kwentong kababalaghan hinggil sa hanapan ng mga nawawala ay patuloy pa rin sumasaisip ng marami sa kasalukuyan. Grabe. Lalo na ang mga kaganapan katulad ng mga sulat papuntang Biringan. Ganda ng lugar. Mga nakakakita sa kakaibang nilalang malapit sa naturang lugar. Katulad ng mga taong walang uka sa taas ng kanilang bibig na nangaakit ng mga kababaihan. Ang patuloy na pagkawala sa sarili ng ilan at kung magigising ay may alaala na galing ito sa Biringan. Yung nga, yung iba kunwari ay meron din minsan doon ang sabi-sabi ay natutulog pero hindi na 3 araw bago magising pero pag nagising ang kwento doon daw siya galing sa Biringan. Yan ang sabi-sabi. Ang mga nagsasabing nakakita na at nakarating sa Invisible City ay ang mga mismong pruweba at patunay na ang nakamamanghang syudad ng mga engkanto na puno ng ilaw at matatayog na gusali ay katotohanan. Okay? Bagamat paiba-iba ang mga salaysay ng mga taga roon, ayon sa kanila, Northern mababait Samar. raw ang mga Taga Northern Biringano. Samar ako mga idol. Pero sabi ng iba, Taga Northern Samar ako mga idol, sa mga taga Samar dyan, shout out. Ako po ay taga San Antonio, Northern Samar, Barangay Rizal. masamang maligno ang mga ito. Yung iba naman mga duwende raw, mga kapre, Kapre, tikbalang, tikbalang. engkanto o engkantada. Dami Ang nun. katotohanan sa Biringan ay madali lang sagutin. Ito ay kung ano ang iyong pinaniniwalaan. Kung iisipin, paano sasabihin hindi ito totoo kung mayroong mga saksi? Okay? At sa kabilang banda naman, Kasi pag pumunta ka talaga dyan, mga Gandara, nandiyan ka na sa Gandara, Kalbayog, at Balogan, yan talaga ang mga kwento nila. Kasi marami daw ang nakakita na nito na Invisible City, lalo na daw sa gabi. Ay minsan ay bigla na lang daw ito nagpapakita, pero naglalaho din parang bula. Yun ang sabi paano nila ito doon. patutunayan sa mga hindi pa nakakakita? Bagamat walang video na nakuhanan sa Biringan o litrato na Hindi, nakasapu meron. sa mga nakikita sa lugar, Kung kilala nyo mga idol na vlogger na si Master Gala, pumunta doon gabi sa isla na yun, sabi, yun na daw ang saktong lokasyon ng Biringan. Pero may na-record sila doon ng mga iyak. Tapos, basta marami sila na doon na i-record ng nila. Pero wala doon bahay kahit isa, puro puno doon yung mga mangrove. Yun, nandun. sapat na ang kwento ng mga taga roon upang ang Biringan ay maging isa sa pinakamisteryosong lugar sa buong Pilipinas. Okay? Anong aral ang mapupulot dito? Totoo na marami ang hindi naniniwala sa Invisible City, maliban na lang kung ikaw ay tunay na nakarating na. Doon. Kaya minsan ang katotohanan ay base sa sarili nating Okay? Hanggang dito lang din tayo mga idol at maiksi lang ang video ni PMC, Pinoy Mystery Channel. At syempre bago yan, mag-subscribe sa ating YouTube channel at marami tayong video dyan na inyong makikita. Ang gusto nyo mga nakakatakot na video, meron din tayo dyan mga nire-react. At maraming salamat po sa inyong pagsuporta at panonood. Maraming salamat.